Welcome once again to Third World Cinema Club. With over 5 films under his belt, Keith Peliqueros been pushing the boundaries of Philippine cinema. Today, we talk to Keith about his filmography and his filmmaking process. Third World Cinema Club. Warning. This podcast contains spoilers. Welcome to Third World Cinema Club. I'm John Tawasil from Present Confusion. Hi, I'm Princess Kinok of Film Police Reviews. Rafi. Hello, I'm Bert Artie of Film Police Reviews. And we have our special guest for today. Friend of the pod, now turned guest. Yes. Naubusan na tayo ng episode, charot. Ayun na naman yung feel. Keith, please tell us your 5-minute pitch of yourself. Hi, ako si Kit. Filmmaker turned YouTuber. youtube.com/KitVilero. Kasalukuyan akong nasa CPDRC ngayon at nandito ako sa Northern Europe. Ayun. Aurora Borealis. Yun na yung introduction ko. Full. Kasama mo si Agamulak ba yun sa ano ba yun? Anong pelikula yun? Title nun. Northern Lights. Iba yata yun. Mas ata yun. Northern Lights, A Journey to Love. Northern Lights, A Journey to Love. Galing ko, no? Piolo yata yun eh. Di ba? Piolo Pascual ba yun? Piolo, tsaka si Solo. Nook pala yung iniisip ko. Kamusta naman kayo ngayon? Kamusta ka ngayon, Keith? Tsaka na rin, in the context of the parang Cebuano filmmaking community. Kamusta kayong lahat dyan? Kakatapos lang nung namin, fundraising para sa frontliners sa Cebu. Ayun, kakatapos lang. Tapos, number 1 na yata ang Cebu eh. No? Oo, number 1. Pero in fairness sa Cebu, kasi mass testing na sila eh. So, alam mo yun, yung dapat ma-detect, nade-detect. Oo. Saka mukhang wala naman parang mababa yata ang number of deaths. In fairness. Tapos yung mga nade-detect ay usually, ang tawag yun, asymptomatic. Ganun. Asymptomatic. Wala symptoms. Very good. Pero madami. Yun nga, dahil nga siguro dun sa mass testing na yan. So, kaya maraming nade-detect. Dito ba, wala bang mass testing sa Metro Manila? May testing, pero alam mo yun, limited yung capacity natin. Ang dami pa kasing backlogs. Backlog yung problema natin ngayon. Meron ba mga productions sa Cebu na naghinto dahil sa quarantine for now? Wala akong idea. Nandito kasi ako sa Taytay. So, oo nga pala. So, medyo, madalas lang naman kasi pag may ginagawa sa Cebu, pag may sinimawan, ganun, kami, pag Christian, sila rin. True. Yun yung madalas medyo, siya, parang malaking activity. Wala namang sinimawan ngayon. Last year nga, walang Cebu. Si Victor, ang title nun sa kanya, Lucid, sa Manila yun eh. So, kung wala ngayon, wala last year, hindi ko alam kung meron pang iba outside dun sa circle namin. Doon naman nag-meeting ba kayo with FDCP or something like DGPI na mga regional directors? Yung din? Sa FDCP, last time. Tandaan ko ano araw yun. Kung pwede mo i-share, ano yung mga pinag-usapan nyo doon? Yung support sa mga film workers. Yung DEAR, salamat DEAR. Binrief kami kung paano yung mga bagay-bagay at i-promote daw sa kung sinong pwede mga ngailangan nun. Tapos, may pinopropose sila na parang online cinema na hindi siya on demand, hindi siya YouTube. Para siyang parang may ticketed na theater, parang virtual talaga siya na theater na may seating capacity. Under yata siya sa pangalan nung yung sa SM ng FDCP? Sinulokal. Sinulokal, oo. Parang yun. Baka, kung ano man tawag doon, baka sinulokal virtual something na may At in-offer sa amin na baka daw pwedeng i-collaborate or something. So, yung festival namin, pag i-mount na siya at by that time, hindi pa ready, may quarantine pa, or hindi pa ready ang mga taong lumabas, baka pwede daw yung i-avail. Hindi ko alam kung in development na ba siya or
kung nasa na siyang phase ngayon, yun lang ang naalala ko so far. Tapos nag-share kami ng mga bagay-bagay na mga ano namin, mga struggles in life. Feeling ko nga yung edition namin for 2020 ng Binisaya ay baka nga babagsak siya sa online eh. Di ako sure. Ready na ba tayo by October na lumabas ng bahay at pumunta ng sinihan? So, at saka hindi rin ako, hindi ako sure kung gaano kadami ang local na films na magsasubmit para doon. Ang original namin na deadline ay June 12. I-extend siya ng July 12, 1 month. Nag-call na ako ng submission nung January pa lang, tapos mayroon na yata akong natanggap na 2 pa lang bago pa nag-quarantine. So, ngayon na nag-quarantine, ang choice mo na lang either hindi gumawa or gumawa ng something about quarantine. So, ayun, sana makapag-isip sila ng mga interesting na ideas during quarantine na pwede nilang i-submit sa deadline. Sana para dumami. Pero, sa international na call namin sa Film Freeway, ang dami na nagsasubmit. So, mga films yun from last year, 2019 to 2020. Punta lang tayo sa medyo personal touch na questions. Could you share with us a little bit kung paano ka nagsimula sa industriyang ito? Paano nga ba? Hindi ko alam. Feeling ko pareho lang kaming lahat ng yung mga hindi taga Manila ba? Feeling ko dumaan kaming lahat kay Teddy ko. Yung industry na tinatawag natin, marami kasi siyang very tight na may pader, may gate, no ID, no entry. Kung sa ganong history, so far pag iniisip ko siya ulit, parang si Teddy ko yung guard na nagpapasok sa amin kahit wala kaming ID, parang gano'n. Parang, kung bahala sa inyo, balik kayo dito ng mga 12 midnight. Bahan kayo sa bintana, parang gano'n. Malaking aspect din ng yung Cinemarion na tinatawag kasi naalala ko pa, kwento nga ni Sir Teddy ko, pinupuntahan niya lahat ng probinsya. Tinatanong niya, anong nangyayari dito? Anong eksena dito? Pwede ba ako mapapanood? Ganon din yung kwento malamang ni Remton Zozola. Dahil din doon, kaya din ako, sabi ko, Remton, baka naman, ano mo naman ako dyan kay Sir Teddy. Ayun, so, nakapasok kami sa kung saan mang daan kami dumaan sa kusina. Ganun. Pero matagal na ako nandito sa Manila, 2005 pa lang. Tapos nag-start akong gumawa ng film. 2005. 2005? Tapos nag-start akong gumawa ng film 2007. Yun yung unang short film namin ni Remton na hindi natapos. Natapos siya 2009. Tapos ayun, nakapasok siya ng Cine Manila, sabay ng To Show My Love. Kahiwalay na section, sa Southeast Asian section yung One Init, Pista sa Langit. Yung To Show My Love ay, ano ba yun? Yung local section, look for local short films. As nanalo siya dun, yung short film. Ayun, tapos after nun, medyo full time na akong naundoy ako pala during nung Cine Manila. Yung tinatapos namin yung short film noong 2007. For that, 2009 na Cine Manila. Nasa Cebu ako kaya hindi ko na-save yung mga gamit ko nung undoy. So, ayun. So, habang nandun kami sa Taytay ka na nakatira nun? QC. Sa may malapit sa yung may kotseng lumulutang na ospital. Malapit dun, Araneta Ave. Araneta Ave. SM Santa Mesa. Hala. Oo, mataas ang baha. Grabe nga yung baha daw doon. Grabe ang baha doon eh. So, yun, pagbalik ko dito, Cine Manila na yun. Tapos, ayun, mukha siyang post-apocalyptic na, para ko nasa Highlander. Ayun, so, habang nangyayari yung Cine Manila sa Taguig, nakatira kami, pati si Renton, nakitira sa akin eh. Kung sa akin na walang nabinaha yung kwarto, yung apartment. So, nandun ako sa temporary unit ng apartment building na tinitirahan ko. Habang katabi namin yung mga basang gamit ko na pinapatuyo. Ayun. Tapos, after noon, ano ba nangyari? Bumalik ako sa Cebu. Tapos yun, doon na nangyari yung Binisaya and everything else. Gumawa ako ng feature film. Tapos after noon, medyo nag full time na akong umart.
Kaya struggling na ako since 2009 hanggang ngayon. So, bago pala sa 2009, from 2005 to 2009, nasa Channel 5 ako nagtatrabaho. Yung ginastos ko doon sa 2007 na short film namin, ay mga kinita ko doon. Channel 5, Novaliches. Ayun. ABC 5. May nabasa kasi akong interview yung sa Binisaya. Sabi mo, yung film school mo is nung nag-start ka nung Binisaya Film Festival. Ay, hindi. So, hindi ka nag-film school. Hindi ako nag-film school. Lagi kong sinasabi, ang film school namin ay yung short film namin ni Remton 2007, yung One Init, Pista sa Langit. Ang Binisaya, nag-start siya 2009. So, kaya pala siya nagkaroon ng Binisaya. Yung first ever Binisaya pop-up screening ay nung 2009 kasi, di ba, may short film kami ni Remton, meron din siyang short film, yung To Show My Love, na mas later siyang nagawa kaysa One Init. 2009 din siguro, 2008 siya nagawa. Yung sa amin, 2007 siya sinut. Tapos may isa pang film kay Aiden, isa din siya sa mga founders nitong Binisaya. So ayun, after nun, tapos nagkaundoy, tapos naiwan ako dito sa Manila kasi naglilinis ako, kailangan kong i-let go yung apartment ko ba, so para makabalik ako sa Cebu. So ang first ever pop-up screening ay para dun sa films namin na pumunta dito sa Manila. Parang nag-homecoming siya sa Cebu right after. Well, technically, pinlano na siya bago pa mag-undoy. Tapos nag-undoy, tapos na-postpone siya. Tapos na-move. So, ayun. Actually, yung first ever Binisaya, wala ako noon. nandito ako sa Manila, sa Araneta Ave, naglilinis. So, internet lang kami ni Aiden. Siya yung gumawa ng logo. So, para doon sa event namin na pop-up screening nung time na yon. So, ayun. So, since then, medyo lumaki na siya. Kagawa ko ng films doon sa Cebu sa pagbalik ko. Very interesting nga yun kasi parang since 2005, nasa Manila ako, tapos biglang umuwi ako doon. Tapos outsider ako, tapos nangingialam sa mga galawan nila. Ang weird. So, ayun. Pero tinanggap naman nila ako. So, ayun. Tapos, naging festival ang Binisaya pag 2011 na. Pop-up screening lang siya ng 2009, 2010. Super pop-up. Hardcore pop-up. Ayun. So, ang tanong mo ay film school. Hindi ako nag-film school. Fine arts ako. Tapos, yun. Ang film school ko yung One Init, Pista sa Langit. Yan din yung sasabihin ni Remton kung tatanungin niyo siya. Yun yung, actually, siya yung nagsabi niya ni. Ginaya ko lang siya. Na yun yung film school namin. Ayun. Kasi wala kaming alam sa talaga eh. Ayun. Wala kaming alam sa pelikula. Wala kaming romantic relationship ng childhood with cinema. Ganun. So, ngayon lang, nalaman So, namin... nung bata ka, Ha? nung bata ka, meron ka bang particular na film na that would come into mind ba? Na siyang nag-influence talaga sa'yo na, okay, gusto kong makagawa ng films paglaki. Wala, hindi ko talaga inisip na gusto kong gumawa ng films eh. Gusto kong maging maging mayaman na director ng commercials, gano'n. Ang Sid Maderaso, gano'n. Yun yung pinangarap ko talaga. Parang never pumasok sa isip ko na gumawa ng film at umart. Ayun. Napasok ako sa Channel 5, di ba? Tapos naging boss ko dun si Jim Libiran. Tapos during that time nagkataon na meron akong DBX 100 na Panasonic 24p camera. So napasama ako sa Tribo. So nag-second camera ako kay Albert Banson for Tribo. Tapos after nun, ayun, nag-shoot kami ng short film. Bumalik ako sa Cebu. 2007. Yun na yung film school namin. Kasabay namin nung nag-shoot nung One Init, Pista sa Langit, ang Confessional ni Gerald Tarog. Medyo meron kaming gustong kunin na crew na hindi namin makuha kasi nandun sa kabilang shoot. Ayun, yun lang yung mga naalala ko. Ano nga ba yung tanong mo? Yung pagkabata? Wala eh. Parang lumaki kasi ako na lumaki ako na thinking na pangit yung Philippine local films. Parang ganun. Hollywood yung ko. Saka parang ang perspective ko sa pelikula parang laging
may alpha male, tapos may babae, tapos may sex, ganun eh. Yung maghabulin sila sa bundok, tatalon sa waterfalls. Parang ganun yung nakikita kong, yun yung perspective ko nung unang panahon. So, never akong naging mahilig sa pelikula ever. Yung mga importanteng films na dapat kong napanood ko lang nung gumagawa na kami ng films. So, film illiterate. Which is okay lang. Kaya pala parang yung films mo din, may pagka-konting practicality siya. Like, ang naalala ko kasi sa short history nga na parang sabi ko, siguro pag na-picture ko, siguro yung script nito, very utilized lahat ng props, lahat ng shots. Siguro maraming yun, later na lang si A Short History. Pero yun lang yung nasa-feel ko na, siguro may, tsaka hindi mo siya ma-pinpoint kung political drama ba siya, comedy, pero basta mamaya. So, ayun. So, dun sa tanong naman ni Jim, may tanong kasi siyang sinabi dito, si Gloria Sevilla daw is considered as the queen of Visayan cinema. Do you think po ma-recognize ang regional cinema na hindi nahiwalay sa overall Philippine cinema? Sige. Unahin ko si Gloria Sevilla. Si Gloria Sevilla, according sa history, ay yun nga, tama si Jim. Nasaan ba si Jim? Anong ginagawa niya ngayon? At sabi ng lahat, sila daw yung Cebuano cinema. Tapos namatay dahil lumipat sila dito. Manila sila, nagtagalog cinema. So, nawalan daw. Yan yung sabi. Pero, malay ba namin? Di namin alam yung history. Tulad ng sabi ko kanina, yung mga pelikulang kailangan namin mapanood, ay napanood namin nung gumagawa na kami. Kagaya nun, yung history ng cinema sa Cebu, naalaman lang din namin nung gumagawa na kami. Lalo na nung nag-organize na kami ng Binisaya. Kasi parang marami na naging involved eh. So, yung mga may alam sa history na nai-inform kami. Okay naman siya dahil nga dito sa ginagawa namin na slowly nagiging community, marami kaming natutunan, mga bagay na noong unang panahon na nag-start kami ay hindi namin alam. Ayun, regarding sa being regional, ang pinaglalaban ko talaga ay ang Philippine cinema ay lumalaki. No, hindi na lang siya nagmumula sa isang industry. At ang isang industry ng pelikula ay hindi rin siya nagre-represent sa buong cinema, no? So mawala man or lumago pa ang isang industry ng pelikula or mamatay man siya, sabi nga nila ay nasa na siya ngayon, parang ilang years na siyang naka-ICU, di ba? Mamatay man siya or hindi, meron pa ring cinema kasi nga lumalaki siya. Kung namatay ang industry noong unang panahon at wala pang digital cinema, baka nga nawala ang cinema kasi wala ding ibang gumagawa eh, outside of that certain industry. So, ngayon, yun yung pinaglalaban ko at ng Binisaya na lahat ng pelikula na nasa laylayan, nasa labas ng center of the Philippines, na gumagamit ng local na language, ay maging tatawagin siya na kasama siya sa Philippine cinema. Sana mangyari na yon. Nangyayari naman niya yata, na-prove na ng isa sa mga successful na non-Tagalog films ay ang Patay na si Jesus. Maraming nanood sa sinihan. Pero struggle din yung dinaanan nila para makapasok sila diyan sa highly fenced and gated eksena ng commercial films, no? Ayun. Pero at the same time, feeling ko kasi yung label na regional cinema ay isa siyang necessary na description, label ba? Ang mga tao para i-introduce sa isang bagay, kailangan yung bagay na yun ay may label, parang may may tawag para mas madali siyang ma-identify. Parang ano ba yung sinasabi mo? Ano ba yung na yan? Regional. Ganun pala. Pero ayun na nga, sana dumating ang time na hindi na siya tawaging regional cinema kasi Philippine cinema siya. Sana dumating ang time, dumating tayo dyan. Pero naniniwala din ako na yung nasa center ay kaya mataas ang ang fence
Kasi nga, para din na ma-protect sila for anything that's disruptive of the low-risk business, no? Kung makapasok itong mga crazy shit from the outside at magiging well-informed ang audience na for the longest time pinrotect nila na hindi ma-pollute, ay baka maging choosy na itong mga to, no? At ma-require sila ba na gumawa ng something new every time, which is very high risk and very time consuming, no? Parang in terms of business, baka hindi siya ganoon ka practical. Kaya kung sino man yung mga nandyan sa labas, huwag kayong pumasok dito. Parang ano lang yan, yung mga disruptive na mga technology ba, mga Uber, ganyan, mga ride sharing. Ayan, madidisrupt yung isang isang nakasanayan na ba na low risk na pamamaraan para kumita at mabuhay ang certain group of sector, which is hindi din naman masama kasi mga tao din naman yan, kailangan din nila ng So at the same time, meron din akong laging sinasabi na kung meron man tayong bilang minority at nandito naman tayo sa labas, baka ang laban ay wala sa loob ng sinihan, baka nasa labas. Kaya ayun yung isa sa mga mantra ng Binisaya ba. So gusto namin mangyari na gagawa kami ng eksena namin, tapos yung mga tao na nasa loob ng fence ay lalabas sila ng mga gate na yan at pupunta sa amin para maghanap ng mga crazy shit, ganun. Which is ironically, kasi kami din na nandito sa labas na gumagawa ng mga crazy shit ay nagtatrabaho din sa loob ng gate na yan para sa mga commercial films sometimes. So ayun, sa tamang balance lang. And isa din sa fear ko, paano pag na-achieve natin yung lahat ng bagay na yan na gusto natin, parang hindi kaya magiging boring ang life? Wala na tayong pinaglalaban. Parang natapos na ang laban. Bakit pa tayo, bakit pa ako gagawa ng Binisaya? Bakit pa gagawa ako ng film na wala sa formula or something? Kasi tanggap naman na siya, normal na siya eh. So, pero by that time din siguro, baka may maisip pa tayong something na weird na magiging outsider ulit. Pangarap talaga maging outsider, no? Hindi maging insider. So, ayun, mahabang sagot sa maiksing tanong. Sorry. Ayun, sana malinaw yun. Feeling ko malabo siya. Itong last na question, reserve na natin for a short history later. Pero I think try natin isang itanong yung filmography ni Direk. So isa-isang filmography. Grabe. Sige. Kayo, anong una niyong gustong itakal? Cordero ng Diyos ba may nakapanood sa inyo? Wala. Hindi ko napanood yun eh. May nagtanong pala sa Twitter, Direk, kung kung kailan mo daw pwedeng i-release online si Cordero ng Diyos tsaka Iskalawags. Ang Cordero matagal na siya na-release online. Actually, retired na siya. Hanapin ko yung post ko. Kung pupunta kayo sa Cordero sa Diyos na Facebook, na available to since 2000. Since 2014 or 2015. Ano siya? Parang on demand siya. Oo, Vimeo on demand. So, nandun lang siya. Okay. Tapos kumita naman ng konti, siguro mga $25 for late no for 4 years. Ayun, parang wala naman akong intention na ilagay siya doon para kumita. Parang nilagay ko siya doon just in case may gusto maghanap. Willing naman akong bigyan ng access code. So, ayun, nandun siya. Tapos, parang feeling ko lang, kailangan na niyang, medyo tumatanda siya doon. So, parang, kailan ba? November 1, 2018, tinanggal ko na siya doon, nakalagay dito. Starting today, November 1, 2018, Cordero sa Diyos will no longer be available on video on demand. Thank you to the people who watch the film online. #retired, #gun baby gun. Feeling ko, kailangan niya mag-retire at babalik na lang siya kung kailan man may special ceremony na pwede siyang bumalik. At actually, ni-remaster ko siya eh. Yung remastered version ay hindi pa nalalabas ever. Pero halos the same lang naman. Pinalish lang siya ng maayos. So, ayun.
sana ipalabas siya ng Cinemalaya sa yung exhibition something, sinabit ko doon. Pero na-cancel kasi. So, ayun. Ayun, medyo ano siya, very super pop-up, ginawa ko kasi siya na parang anti-film festival film, ganun, about the end of the world. So, nirelease ko siya nung December 23, kailan ba yung end of the world? Ng 2012. So, yun, basta during that time, bago mag-Christmas, siya, parang very super underground dyan na distribution, no? Parang, dinala along, ang intention dun ay ilabas siya sa Manila, sa Visayas, and sa Mindanao. So, bilang, in-effort ko na siyang gawin, kasama ko dito si Chi of, Davao, Ngilngig Film Festival, Angeli Chi, siya yung kasama kong nag-organize ng endeavor na yun. So, dahil nga na namin yung Cordero, sinama ko na din yung Binisaya. Nag-curate ako ng certain samples of Binisaya. 2012 ito, no? So inikot namin all over sa mga galleries dito sa Manila. Napunta kami ng Cavite, mga schools. So may talk, tapos nag-end siya with that premiere of Cordero sa Diyos ng 2012. Tapos saan ba siya pinalabas siya habang ginaganap ang Cine Manila 2012 sa Taguig. Pinalabas siya sa fully book. Yung bisita nila yung writer ng Last Guy in the Universe or something. Thai film to? Last Life in the Universe. Ayun, yung writer nun, guest yata siya or jury siya sa Cine Manila. Time na yun. Tapos friend siya ni Chi. Ayun, pumunta siya sa screening. So parang siya. Parang namin yung Cine Manila. It's a prank. Ayun. So after nun, dinala namin siya sa Davao. Pinalabas siya sa rooftop. Tapos umuwi siya ng Cebu. Ayun, medyo weeks or days apart lang yun. So ayun, so ang namuhuna noon ay ako, Lawrence Ang, ayun. And ano nga yung tanong? Iskalawags, wala akong magagawa dun eh, wala akong rights kasi dun eh, hindi ko alam kung paano siya ipalabas sa oo nga pala kasi saan man. Owned ng Cinema One. Pero pag mga academic screenings, suki kasi yung Iskalawag sa mga pinag-aaralan siya, parang gusto nilang hiwa-hiwain yun sa school para pag-aralan nila. So maraming ganong nagre-request ng ganong klaseng screening. Tapos sige, secret lang to Ay, sorry. Sa UP Manila ko napanood yung yung Scalawags. Talaga, anong event yun? Teka lang. Binisaya ba yun? Napanood mo ba, boss? Pag Binisaya, okay lang. Legit yan. Pinapaalam yan sa Cinema One. Ayun. Kahit naman yung mga academic na mga screenings, pinapaalam din naman. Pero yun nga, as long as hindi siya commercial, pero pag commercial na, dead end na ako dyan. Ibang usapan na yun. Ibang usapan na yun. Ay, napanood mo ba parehas dyan? Anong tingin mo dun sa si Scalawags saka si Cordero ng Diyos? Hindi ko pa napapanood yung Cordero. Yung Scalawags, it's maganda talaga siyang pelikula. Isa siya sa paborito kong pelikula. Wow. Kung sino man yung nagtanong sa Twitter, i-message niya ako. Bigyan ko siya ng mga links. Ayun. Ay, sige. Yung Cordero, retired na siya by choice. Pero kung depende na lang sa certain scenarios kung paano man. Ayun. Screening sa family gathering, gano'n. Yes. Pa-birthday. Pa-birthday. Cordero sa Diyos, gano'n. Pa-birthday. Kailangan ng ceremony. Joke lang. Regarding sa Scalawags, hindi naman tanong, observation lang. Kasi may channel sa Facebook. Talagang Facebook alam niyo ba yung Makadaot Film? Alam niyo ba yung hindi ko alam, hanapin ko nga yan. Siya? Facebook page siya ng mga bata. Siguro taga Davao to mga to. Tapos parang inisip ko, parang sila yung mga bata sa Scalawags pero meron lang silang
may After Effects sila na alam. Meron sila access to After Effects. So, ayun, nagbarilan sila, gano'n, may mga pa-action-action. Giyaya nila yung probinsyano. Wala lang. Hanapin nyo sa Facebook. Parang napanood ko na to, pinapanood ko siya ngayon. Parang napanood ko na to or meron pang mas naunang version ng ganito. Pero after din siya ng Scalawags, mga ganitong mga batang naglalaro. After Scalawags. Mga barilan. Yung mga guys sa Scalawags, yung baril nila, mga mga kahoy lang, kaya mga laruan. Wala lang. Gusto ko lang sabihin. Paano nyo nakuha sa Scalawags? Jerry Crabal? Eric Raval. Hinanap namin siya. Si Ayes, yung Ayes Alonso, katapusang labok. Nasa siya ngayon, nasa Myanmar. Isa siya sa producer ng Scalawags. Siya yung naghanap kay Jerry Crabal. Kinausap niya, manager ni Jerry Crabal yata ay si William Mayo. Tama ba? Or representative ba siya or something? So, siya yung kinausap ni Ayes. Mowel Fund yata sila nag-meeting Hindi ako sure. Tapos Mowel Fund. Parang, di ko na, very blurred na siya sa isip ko. So, ayun, okay naman siya. Tapos, ayun, pumunta siya doon sa Camotes Island para sa napakaliit na portion na participation niya na tumingin-tingin lang siya sa horizon, gano'n. As game naman siya. Ang nakakatuwa doon, ang hindi ko makalimutan doon kasi yung galawan niya parang Ruben Padilla gano'n action star tol. Tol. Gano'n Tapos yung make-upan na siya dapat nasirahan, yung eksena na nasirahan siya ng motor. May-makeup si Renton Jajola. Sabi niya, parang ini-stop niya si Renton na may-make-upan siya. Sabi tol. Powder lang. Pinowder niya yung sarili niya in a very action star way. So, ayun, parang milestone din yun sa buhay ko kasi nakita ko ng legit na action star na napapanood ko nung unang panahon sa Betamax sa loob ng bus pauwi ng probinsya, ganun. Ayun. Lagi na associate ang Scalawags sa action films, action or something. Pero personally para sa akin parang minor yung ratio of action and sex, parang mas sex sa akin yung parang voyeur or something sa akin yung Scalawags Parang may certain kasi pag iniisip ko nga siya, parang feeling ko natitrace ko siya sa appreciation ko sa American Pie. Parang feeling ko yung Scalawags ay version ko ng American Pie. Parang tropical pie. Pwede, no? Yung sa yung eksena ni yung nabo-broadcast pala siya sa webcam, yung original na parang very scandalous signature scene sa American Pie na inuulit-ulit nila sa iba pang sa part 1, part 2, part 3. Yung scandalous. Yun yung nangyari sa Scalawags Yung sa sinihan, yung teacher nila na pinapanood doon sa parang figuratively or literally ba doon sa outdoor screening sa barrio nila. So, tapos yung mga silip-silip na mga bagay-bagay doon sa film. So, parang feeling ko mas sex siya more than, parang nagkataon lang na mahilig din sila sa action films. Sa action. Nagkataon lang. Pero talaga siya, sexual coming of age things talaga siya. Oo nga talagang yung pinaka doon yung teacher nila, tapos hindi nila alam na ganun pala yun. Tapos may mga business palang ginagawa si ma'am, ganun. May ko pala tanong tungkol sa, kasi di ba ang ending ng Scalawags, spoiler alert, na parang yung buong kwento ay nire-reminisce nung isang character habang nasa barko siya. May parang anong backstory yung ibinigay mo do sa future version nung character na yan? Kung meron man.
Parang, Actually, yung ano yun, para sa'yo, ano yung nangyari sa kanya after nung events ng pelikula? Or may bala ka bang balikan yun? yung narrator, si Into yun, yung second in command ng leader nila. At Siya nga. pwedeng Pero parang, nag-aral na siya sa city, kaya yun may city may city line doon sa horizon ng sunset sa bangka, no? Sa barko na maliit. So ayun, nag-aral siya, nag-college siya, naging punks siya doon sa city, ganun. Natuto siyang makinig ng mga punk rock. Actually, ang ano diyan, maririnig natin sa buong film, di ba, makikita natin yung radyo, tapos maririnig natin yung punk music doon. Doon sa mundo nila, walang punk doon. Ano siya, yun yung parang future perspective yun, yung punks na music na naririnig. Parang taste na yun nung tumanda na siya, nung naging hipster and punks na siya in the city, all the way from the province, ganun. Na hipsterize ba? Ganun. Kasi technically, 1990s. in reality, sa loob ng mundo nila, like for example, yung sa forest, ang kinakanta nila April Boy. So, yun. Tapos yung may gospel na show sa radyo, yun yung naririnig nila. Kasi ang pinaka-discourse ko doon sa buong film na yun, parang siya, yung access to pop culture, yung information, bakit ba kailangan nating, alam mo yun, kailangan natin mag-aral ng Tagalog para maging mas widely distributed and widely heard ang isang idea sa isang kanta or sa isang literature. Kailangan siyang mag-comply sa isang language na centralized. Pati yung pelikula na napapanood nila in Tagalog, nagtatagalog sila, pero Bisaya sila, ganon. So, bakit wala tayong naririnig na local doon? When in fact, meron naman, pero hindi nga siya popularized kasi hindi siya, parang iniiwasan siyang i-distribute, which is ganun din yung nangyayari sa yung sinasabi kong regional na tinatawag, no? Parang is either natatakot mag-take ng risk or pwede ring natatakot nga ma-disrupt nga eh. So, pwedeng disruptive itong mga bagay na hindi medyo strange and weird sa atin. And at the same time, may perspective din ako na yung Scalawags at yung mga ginagawa ko at ng mga iba kong kakilala na non-Tagalog ay na lagi siyang napapagkamalan na art. na feeling ko, sigurado din ako na wala namang ganong intention na umart yung mga gumagawa, no? Parang very bakya to the max or very popular or very common naman yung ginagawa namin. At kung mabibigyan lang siya ng tamang investment para mas mapanood ng marami, feeling ko talaga maraming manonood sa kanya. Yun yung buong pinaka-statement ko ng Scalawags na yan, na nakatago sa isang oration film, parang yung Over the Dead Body of Caesar, something, Brutus ba yun? Ano yun? Friends, Romance, and Countrymen. Yun yung buong film. Ayun yung tinatakel niyang mga politics of language. How about you, Engelbert? Andiyan ka pa ba, Engelbert? Sino ba? Hindi yung in-introduce si Engelbert. Familiar siya. Hello po. Nasa letterbox ba siya? Bago nga palang, yan. Bagong member namin nga pala si Engelbert Rafferty. So na yung buwan? Lumilitaw yan sa mga screenings. Yung buwan. Simula lang po talaga ako mag-socialize last year. Hindi talaga ako sociable na person. Pero direct kasi napanood ko yung Scalawag sa UP Diliman before. Tas syempre for me very nostalgic yung Scalawag. Very nostalgic para sa akin kasi laki kasi ako sa hindi man siya sa squatters area, pero laki ako dun sa area na na kapag bumaling ka sa kaliwa o bumaling ka sa kanan, marami kang makikita mga katulad na palot. So, pero I'm sure na tanong na din to sa'yo many or multiple times, pero gusto ko lang din tanongin kung ano yung inspirasyon mo dun sa paggawa ng Scalawag? Saka, gaano mo katagal siya sinulat? Saan banda ka pinaka nahirapan dun sa pagsulat dun sa kabuuan ng Scalawag?
Sige, game. Yung Scalawags ay isang adaptation sa isang short story na pinublish sa isang local magazine sa Cebu. Ginawa siya ni Eric Tuban, isang tagapagtaguyod ng underground scene sa Cebu. Ganun. Nag-organize siya ng mga shows, mga music shows, ganyan. So, may mga zine siyang ginagawa. So, nagre-release sila ng mga poetry, mga ganon. So, very underground. Isa yun sa mga tawag dyan, Lodi. Tapos, ang history niyan, parang naghanap ako ng material na gusto kong gawing film. Tapos naalala ko na may person na nag-contact sa akin na may in-offer na, oy, meron ako dito, baka gusto mong gawin. Tapos parang, yun, nirecall ko, tapos sinabi ko, magkita tayo. Tapos ayun, familiar pala siya sa akin, familiar din ako sa yung ginagawa niyang brand dati na Bomba Press. Yun yung nag-organize ng mga underground things, no? Ayun, 9 pages yung short story. Ang pinaka-struggle ko doon ay paano namin siya gawing feature film. Paano siya pahabain ba yung 9 pages na yun. So, ang naging process noon ay ako, si Gail at si Remton, tatlo kaming nag-lockdown, gano'n. Bago pa yung deadline ng Cinema One submission. So, sinulat namin siya. I-reenact ko yung bagay na nasa isip ko, tapos isulat siya ni Gail, tapos ipapasa namin kay Remton para i-define niya yung mga production design elements. Tapos babalik sa akin, titingnan ko kung nag-match nga ba siya, tapos i-revise ko, tapos babalik sa Gail. Tapos ayun, paikot-ikot lang siyang ganun. Ayun, tapos natapos namin siya, sinabit namin sa Cinema One, tapos nakapasok naman siya. And even then, nung na-shoot na siya, maiksi pa rin siya. So nag-struggle pa din kami ni Lawrence Ang kung paano namin siya pahabain. So maiksi talaga siya eh. Saka ang very tricky kasi noon, isa siyang bagay na, yun nga, very, para siyang para siyang speech. Para siyang, anong tawag yan sa, yung may patay? Eulogy. Eulogy, yun. Yun na yung, yan mismo yung, di ba, yung, pinagkunan ko ng inspiration nga, yung, kasama ko pa to sa pitch ko sa Cinema One yung, yung Friends, Romance, and Countrymen, yung Mark Antony speech over the dead body of Caesar ba? Tama? Julius Caesar, ayun. So, parang ganon yung relationship ni Palot and ni Intoy ba, no? Parang yung buong film ay isang oration tungkol doon sa friend niya na malay ba natin kung ano nangyayari, kung namatay ba talaga siya during that incident or namatay ba siya later or buhay pa ba siya ngayon. Siya lang yung nakakaalam. Tapos nilireminis lang niya yon na habang nasa barko na malamang pauwi siya or paalis ba or something. Struggle sa kanya ay pahabain. On paper and on the shoot and on the editing. Ayun, ang dami, dahil nga 9 pages lang yung original na material, ang daming mga nilagay ko doon na mga galing na din sa mga perspective ko. So, at nag-work naman siya kasi feeling ko, kaming lahat na nag-work doon, ako, si Gail, si Remton, si Eric Tuban, pati na si Lawrence lang, parang feeling ko, parang nasa isang range kami ng ng panahon. So, alam namin yung mga references, kaya siguro nag-work siya. Sagot ko ba yung tanong? And Okay. Lately ko lang na-realize yung baka na-inspire ako sa American Pie na hindi ko lang alam. Ano na yun, parang looking back ba, in retrospective na lang yun. Parang nung time na yun hindi ako conscious. Pero gusto ko kasi yung American Pie. Sinama ko nga yun dun sa yung 10 films that churba in your life, something. Ito ba yung post sa Facebook? Yung nauso ba, yung chain letter. Move tayo sa next film ni Keith. Ano ba? Babylon? Babylon. Ayun, Babylon. Ang pinaka may dito si DJ. Isa to sa paborito niyang pelikula nung taong yun eh. Ako gusto ko rin tong Babylon. May parang time travel, may assassination. Parang yung again, hindi to tanong, observation lang. Yung parang mga
yung mga national issues natin na magnify sa isang malaking stage, sa isang maliit na stage na parang ano lang to para i-assassinate mo yung ano lang, yung official lang na yun, pero parang ang daming ganap na nangyari. Tas ano mo yun? Wala lang. ano yung parang thought process mo sa paggawa ng Babylon? Tapos parang naisip din namin ni DJ na parang prototype siya ng sumunod ng film, yung Short History of a Few Bad Things. Kasi may similarities yung dalawa Parang nung ginawa mo ba yung A Short History, parang ano yung mga hinugot mo dun sa ginawa mo dun sa Babylon? Ang Babylon ay parang ano lang din siya ulit. Parang Scalawags. Sa lahat ng ginawa ko na film, parang feeling ko lahat ay parang ni-remix ko lang galing sa isang source. Dalawa lang yun doon yung galing yata sa akin. Yung first, yung VHS film ko, ako yung sumulat nun. Lily, medyo kinento ko siya para isulat. At after nung naisulat siya ni Timmy Harn and ni Pam Miras, nakisulat din ako after. So, naging kaming tatlo. Pero hindi siya adapted from something, or adapted siya from an urban legend. Itong Babylon, after nung Scalawags, may kita sa akin si Paul Grant na script for a short film. Tinanong niya ko kung ano yung comment ko, tapos wala naman akong sinabing negative. Sabi ko, ganda, para siyang Tarantino film. Parang na-open yata siya dun sa comment ko. Ayun, inabandon niya yung short story script. Tapos, nung may naisip ako na gusto kong gumawa ng feature film, yun dapat yung film ko after Scalawags na para siyang triptych na 3 short stories from different sources na gagawin ko siyang still within the idea of yung remix ba. Gagawin ko siyang 3 short, tapos gawin ko siyang isang feature. Tapos, meron na akong second part and first part. Wala akong third. So naalala ko yung kay Paul Grant. Hindi ko matandaan yung title nun hindi Babylon yun Avenging Angels of History. Ano? The Avenging Angels of History. Yun yata yung title nun. So sabi ko, ano bang plano mo doon sa film na yon? Pwede ko bang hingin? Binigay naman niya. Tapos, ayun. So, pinasok ko siya bilang the third part. Tapos, nag-make sense talaga siya parang, ayun, na-connect niya. Parang naturally yung laki ng buwan sa labas. So, na-connect niya yung buong yung kaguluhan ng buong concept na yun. So, yun, nagawa siyang script. Sinubmit ko siya sa Q Cinema ng 2014 ba or 15. Tapos, na-reject siya. Or baka nga, hindi talaga siya umabot doon sa selection committee. Baka nga, feeling ko, not following instructions, mali yung margin, next, ganun. Baka feeling ko na next siya kasi walang nakakaalam doon sa selection committee, parang hindi nakarating sa kanila nung nangungulit ako after. So, ayun. Tapos nung nagpa-call ulit ng short films nung kailan ba yung 2017, after na to ng Lily, naisip ko na paano kaya, kasi sa yung buong concept ng Babylon, sa 3 short film na yun, sa 3 short something episodes, ako siyang tawagin short film kasi hindi naman talaga sila short film, part sila ng isang buong film. So yung pinakabuo kasi nun yung third part, which is yung kay Paul Grant. So ayun, at naging title na nung buong film, yung 3 piraso sila, Babylon na yun, nung time na yun, nung na-reject siya nung 2014. So, inadapt ko yung title na yun para doon sa third part. So, ayun, sinabit ko at nakapasok naman siya. So, ang original plan ko doon ay gagawin ko yung buong film with short films. Isasubmit ko parang ililift ko every part, tapos isasubmit ko sa mga short film production grants
At after, meron akong parang 3 short films plus 1 feature film. Parang ganun eh. Parang siyang hack around the system. So, ayun. Pero, tinatry ko pa siyang gawin. Pero, medyo lumaki kasi yung opportunities ng Babylon after nung napunta siya sa Berlin. So, ayun. Di ko alam kung matutuloy pa yung hack around or magiging, ano na talaga siya, isang bagsak na feature film. So, ayun yung history and context ng buong process na yon. In terms of inspiration, kaya ako natuwa at naalala ko yung kwento ni Paul Grant kasi marami siyang mga observations as an outsider galing sa States. Taga saan ba siya? Galing siya sa France, pero galing siya New York. Tumira sa France at bumunta ng Pilipinas. So, yung outsider na perspective na yun ay very accurate ba? Kung ano yung, parang nagmamatch kami kung ano yung mga observation niya, yun din yung na-observe ko. And yung sa kanya, present, pero ang dating sa akin, yun yung dati. So parang, ano siya eh, parang may ganung, ano ba, similarities, kahit magkaiba yung time. Parang nostalgia yung dating sa akin, sa kanya, yun yung dating sa kanya nung pagdating niya dito sa Pilipinas. Yun yung napapansin niya. And siguro may halong historical things na rin kasi ano nga siya eh, para siyang film detective ba. Isa siya actually sa mga nag-inform sa amin sa history of Cebuano film. Na bilang ano siya, foreigner siya sa Cebu, siya pa yung nagturo sa aming mga local tungkol sa aming history. Yung irony doon. Ayun yung process, yun nga, pareho kaming mga hobby namin, mang-observe siguro at manghusga ng mga tao at mga pangyayari sa lipunan. Babylon is to bad things. Yung history ng bad things. Yung bad things, feeling ko, meron kasi siyang develop din na feature film na feeling ko nanggaling doon sa inabandon niya na yun, yung ginawa kong Babylon. Parang in-evolve niya, parang inayos niya from scratch, tapos binasag niya, tapos yung pieces, inassemble niya ulit bago na siya. So, syempre, may certain pieces na very familiar from Babylon nilagay. So, meaning, ang pinaka-common doon sa dalawang film na yun, yung Babylon and yung Short History of a Few Bad Things, ay si Paul Grant. Siya yung, ko dito, Eric Tuban. So, for Iskalawags. So, ayun. Nung nandun kami sa Berlin, pumunta din siya. Tapos, yun yung nakatanggap kami ng balita na kailangan namin na shortlist kami sa Cinema One. So, gumawa kami ng pitch video kasi hindi kami makapag-pitch kasi nandun kami. Yung material ng shortlist review Bad Things, very yan eh. Very Hollywood kind of crime thing, noir, ganun. Tapos ginawa ko siyang Cebuano, para bang American Pie to Iskalawags, ganun. So, naging bakya. Ayun. Tapos may mga certain elements and flavor lang din na parang niretain ko from Babylon. Kasi nga, successful kasi yung Babylon. Saka yun yung parang first, initiative na mag-collaborate. Para lang din maging memorable yung process. So, medyo kumuha din ako ng mga inspiration doon sa Babylon. Kung i-enumerate ko siguro, hindi ko na matatandaan kung ano specifically, pero for now, ang matatandaan ko yung mga men in power. Parang maraming versions of Tito Loy from Babylon na nandun sa Short History Review Bad Things. So, mga yun, parang naging 4 yata sila doon sa Short History of a Few Bad Things, yung Tito Loy sa Babylon. May isang observation diyan si DJ na yung pagkabasa niya ng short history, yung pelikula daw, para siyang talagang pala siya, hindi lang talagang siya, parang detective noir na story, pero yung mga elemento niya parang tinranspose mo dun sa setting. So yung parang femme fatale kinda character, parang pambahay lang, gano'n. Tapos, ayun, tapos Victor Neri, tapos may parang subversion sa huli kung ano talaga yung nangyari. Ayun. Nung sinusulat mo siya, parang ganun ba yung approach mo or para iba ba yung parang iniisip mo while
ginagawa yung short history. Yung nangyari talaga nun, pero gipit kami sa oras eh. Natural ko din naman na gagawin, pero marami din na yata akong ginawa doon sa script, sa material na parang hindi yata trip ni Paul Grant. Bago siya umalis, kasi nag-migrate na siya sa, natapos na yung contract niya sa Cebu. So, kailangan na niyang maghanap ng trabaho elsewhere. So, parang doon sa pagkagipit ng time ko, parang excited pa kami talaga na mag-collaborate doon sa process ng revisions of the script, no? Pero hindi na nangyari yon kasi sobrang nagka-delay, tapos nagka-problema ako sa pagkuha ng cast, maraming approvals ba na marami akong proposed na cast na never na-approve, and in the end bumalik kami sa original ko na dream cast. So ayun, na-affected din yung process doon. Sinimuan kasi tranches yun eh. So first tranche, kailangan mong ipa-approve yung script mo, no? And yung cast, ang sabi nila sa akin, gusto nila yung original script, but it feels very very Hollywood, ganun, very foreign, no? Kahit local yung niya, yung mundo na ginagalawan. So sabi nila, kailangan ko siyang i-revise as a Kit Del Hero thing. So ayun, nawa ko siya. Tapos nung nag-consult na ako kay Paul Grant, so may mga certain topics kami, mga hindi kami nagkaintindihan, may gusto akong adjustments na tapos ayun, parang hindi na kami nagkapag-argue pa ulit kasi nga nakaalis na siya at na-stuck na ako dito sa Manila para magpa-approve ng mga bagay-bagay. So ayun, so sana yung kung ano man yung kinalabasan na bigyan ko ng justice. Pero ayun. Nung nire-revise ko siya, iniisip ko na din siya as a noir thing eh. Nanood ako ng, well, hindi ko talaga pinanood, pero yung mga historical mga noir films, yung Hitchcock na may bridge, may Golden Gate Bridge, ano yan? Ang title nun? Yun, basta. Kung ano man title nun. Tapos, yung, ano title nun? Yung first ever noir, legit noir, yung parang may bridge din yun eh. So ayun. So may mga nakikita ako mga common things sa mga noir and Hollywood things, sa mga crime, police, procedural dramas. In-explore ko din si David Fincher. So ayun. So yung mga nakikita ko mga bagay na yung cliche, so ayun, yung mga pinaglaruan ko kasi yun nga, sabi ko kanina, hindi naman ako ganun ka-literate sa mga so kailangan kong i-explore yung mga bagay na yun para alam ko yung mga galawan ko ba, kung paano ko siya So, sa tatlong sinimawan ko, ang analysis ko dyan, para silang films about a film, parang memories of watching a film. Parang may ganong certain level of nostalgia. So, Scalawags, meron nga. Action films, na later na-realize ko na baka American Pie. Tapos Lily, patayin sa sindak si Barbara. Ano yung Maricel Soriano na hinahabol siya ni Richard Gomez? Dahas. Yun yung mga kwento ko nila kina Pam na ito, ganito yung feeling niya na, ganyan. Ito. So, lahat ng yun, local. Tapos itong short history review ba things, first ko siya na na parang Hollywood version, Hollywood things na pinaglalaruan at pinagma-merge ko siya sa mga local things. Ayun. Generally, ang pinaka-process ko talaga, siya eh, parang kino-consider ko yung mga films ko na very non-cinematic siya eh. Ngayon, kung manonood ka ng mga YouTube videos, how to make a cinematic sequence, ganun. Parang gagawa ka ng film, tapos titingnan mo kung ano yung nakikita mo sa pelikula, yun ang cinematic. I-achieve mo yun. So, yun, nag-work ako against that process. Parang ayoko siyang gawing cinematic yung ginagawa ko. Parang gusto ko siya gawin kung paano ko siya naiisip, kung gaano kasabog yung kung paano ko siya mapapaniginipan, kung paano ko siya ikikwento sa inyo, ganun. Ngayon, so, magulo, tumatalon-talon. So, in a very non-cinematic way, which ironically, parang pag pinapanood mo na siya, parang okay naman pala. Ang normal pala na perspective ay pwede naman pala siyang cinematic. Nakasanayan lang natin itong mga galawan ng cinema na may
camera movement, mga ganon, mga motivation of the camera, may perspective na mga ganon. Ano pa yung mga nandyan, mga tricks sa storytelling, yung mga plot, mga ganyan. So, hindi ko naman, parang by intention, hindi ko siya sinasadyang basagin. Parang, hindi lang siya nag-work for me kasi iba yung process na ginagawa ko. Parang, pinanindigan ko yung pagiging uneducated ko sa cinema at parang gusto kong mag-invent ng sarili kong cinema. Parang ganon. Yung pinaka-ending ng pelikula, parang iba yung credits na lumabas sa scene. Alam niyo ba yon guys? So, yun na nga, nangyari na kay Victor Neri, tapos may parang pelikula na ibang, parang kang nanonood ng ibang pelikula. Ganon. Alam nyo ba yun? So, para sa May akin ganung lang. dating siya. Almost never lumabas ang title na Short History of Bad Things. Nasa pinakadulo siya. Yung off, yung wala na sa timing. Parang nasa na siya, yung copyright 2018, gano'n. Kasi yung sa akin naman, yung paglabas ng title na kasi nakapaghiganti yung magkapatid or magkapatid nga ba yun? Basta yung naghiganti yung dalawa kay Victor Neri. Kasi itong pelikula pala na to, ito yung kwento ng paghihiganti nila. So, ewan ko lang sa inyo, guys. Wala lang, sa akin lang naman. Bakit? Ano mo dun? Same Kasi- naman. Parang I agree naman. Problematic ba Kasi yun? di ba parang iba yung credits? Oo. Iba yung credits niya. Oo. Tapos biglang, doon na sa actual credits. So parang credits ng ibang pelikula yung pinapanood. Ibang pelikula. Akala natin yung pelikula ay kay Victor Neri. Pero hindi pala exactly. Parang gano'n. Akala ninyo pelikula ko pero hindi pala, no? Kaya pala siya, kay Ivan Kalag, gano'n. Iba pala. Paano mo pala siya napapayag na gawin yung or kunin yung role? Although, parang may dati parang napag-usapan din namin na usually nasa stereotype si Victor Neri sa ganoong klaseng role na detective, ganyan. Pero dito kasi iba yung role niya eh. Parang may pagka-comedy siya. Although may times na comedic siya in a very serious manner na comedic. Pero dito iba yung plot, kumbaga, ng character niya. So, ano yung reaction niya nung in-offer mo sa kanya na yung role, tsaka yung storya? So, could you share? Game naman siya. Game siya. Siya talaga yung original ko na gusto, no? Tapos after, dumaan ako sa mga napakadaming other options na required. Tapos, ayun na. Game naman siya kasi galing yata siya ng Buy-Bust. Ano ba yung niya? Mga previous project niya. Buy-Bust yata eh. Tapos, natuwa siya dahil, Bisaya yung material ba? And parang interested din siyang mag-support sa mga movement ba galing sa labas ng Metro Manila. Ayun, tapos madami akong nalaman tungkol sa kanya na nagluluto pala siya, isa pala siyang chef, ganun. Tapos ang day job pala niya ngayon ay work pala siya sa bomb squad, ganun. So, ayun. So, yung feeling ko na Iskalawag na nakuha namin si Jerry Crabal, parang ito ang next level to eh kasi Victor Neri, although mas OG si Jerry Crabal, pero Victor Neri to eh, parang mga 90s na mga napapanood mo eh, tapos nakakatrabaho mo. So ayun lang, medyo hirap lang dun nga sa schedule niya kasi nga bilang bomb squad on call, mga ganun. So marami din mga bagay na tungkol sa mga paano paghawak ng baril, ganun, paano siya kinukonceal sa iyong mga damit, mga ganun. Marami din siyang mga na-share na mga ganung bagay na galing sa isang legit na source. Kasi hindi lang siya artista, totoo siyang action star in real life, ganun. Yung character niya, originally, Bisaya siya dapat, pero nung pina-finalize ko na siya, parang hindi siya nag-make sense sa akin na Bisaya siya, tapos ganun siya gumalaw sa mundo na yon. Parang feeling ko kailangan niya maging outsider. So, parang very unnatural lang na taga doon din siya.
Pero kinonsider ko siya in the first place kasi nga nagbibisaya siya. So, nandun siya dapat with the intention na magbibisaya. Pero parang na-finalize yung material na yung character na gaganapin niya ay hindi na nagbibisaya. Or nagbibisaya man, pero Tagalog siya na matagal nang nandun sa Cebu at natuto na lang ng konting Bisaya. So, parang feeling ko kasi essential yun sa mundo na ginagalawan ng character niya na maging ano siya, parang hindi siya ganun ka-rooted dun sa mundo na yun. So, ayun, isa din yun sa mga nagbago dun sa script. And regarding sa comment ni Jan, yung title, ayun, isa lang din yun sa mga makapangmulit lang ng mga bagay-bagay. Pero essential din naman siya sa kwento kasi parang na ano siya ang participation kasi ng character ni Victor Neri, kaya siya nadamay doon sa revenge plot. Wala siyang ginawa. Dinocument niya, taga-video siya. So parang ito, ni-revenge siya with another film, no? So yung VHS na mga lo-fi na mga films doon na nakikita natin, yung sinunog yung mga bahay, yun yung film or video na sinut nung character ni Victor Neri. Tapos ito ngayon, sinushoot siya nung kapatid nung Femme Fatale. So ang lumabas sa credits ay starring the Femme Fatale girl and directed by the brother na very flamboyant kind of murderer, revenger, ganun. Babalik lang ako, itong dalawa para silang venging angels din na medyo yun din yung Babylon. Yung dalawang time traveling girls ay parang ano sila, supposedly parang venging angel sila eh. So parang revenge thing para balikan yung mga oppressors. Ayun. Haba ng sagot ko. Lily, siya ayaw niyo magtanong ng Lily? Lily. Palagi ko siyang na-confuse sa Lila kasi di ba magkasabay yun ng taon yung kay Janine Gutierrez. Lily tsaka Lila. Magkasabay ba? Di ba? Magkasabay ba yung dalawa? Oo, 2016. Oo. Di ba? Hindi magandang pelikula yung Lila eh. Pero yung Lily maganda. May tanong kayo sa Lily? Actually, medyo nasagot na ni Kit yung tatanong ko sana eh. Nung medyo dumaplis siya sa Lily kanina eh. Pero kayo guys. Parang yun na ba ang Lily? Baka hindi. Napanood na. Ako lang tatanong. Hindi, charot lang. First ko na award yun. Yun ang Never ako nagkaroon ng awards ever. Sa akin, yung Lily kasi, feeling ko ang daming parang inisip nila na horror siya, pero hindi naman siya horror eh. Drama siya sa akin. Parang siyang revenge film eh, actually, di ba? More than drama. Na supernatural. Pwede drama sa radyo. Parang siyang character study. Yung Lily. More than a horror film. Wala actually yung kanina pa ako nag-iisip ng ideas kasi wala akong masabi kasi parang ang amazing ng lahat ng pelikula. Pero idea ko lang, paano kinonstruct yung character ni Lily? Tsaka paano, kasi parang the way I see it, very deconstructed yung pagkakalathala ng folklore tsaka nung mythos dun sa Lily. Tsaka paano mo na i-incorporate yung Cebuano culture dun sa Lily in the same way na incorporate mo siya dun sa ibang pang mga pelikula. Cebuano kasi yung Lily. Para, may version yata mga Ilonggo sa kanya. Ilonggo ba or Iligay nun? Si Maria Labo. Yun yung urban legend nila. So sa Cebu, si Lily yun. So Cebuana, si Lily. Taga Tuburan. Isang probinsya sa Cebu. May babae daw na... Para siyang retelling talaga siya ng kwento na yun, di ba? Not necessarily. Parang siya. Invento siya ng kung ano yung tingin ko. Pero halos walang totoo doon sa
Parang ano lang din parang kinuha ko lang din tapos nag-invento ako ng bagay-bagay. So, yung eksena na nabasag yung salamin sa Lily, parang ganon din, yun yung pinaka-representative ng buong process na yun. Parang fragments of the story of Lily, no? So, may from the perspective of Lily, from the perspective of Mario, yung lalaki niya, and from the perspective of other people, yung mga batang nasa van na pumunta sa isang lumang bahay, gano'n. Ayun yung urban legend na part. But yun, sa perspective ni Lily, isa siyang mother na naloko ng lalaking mahal niya. Tapos ito naman sa perspective nitong lalaki, para siyang nakakita ng halimaw at ayun, tumakas siya. Ayun, tapos nag-meet. Yung pinaka-pitch ko doon, ito yung mangyayari niya na may kwento ni Lily pag ganoon, pag ganito. Tapos yung kwento ni Mario pag ganoon, kakasalubong sila habang papunta tayo sa pinapanood natin yung film. Tapos naka-embellish doon yung mga random things ng urban legend. So very complicated siya. Actually, dinrawing ko pa yun mismo sa office ng Quiapos dati kung paano, kasi nung pinasulat namin siya kina Pam and Timmy, medyo nalito din sila dun sa gusto kong mangyari, magulo kasi nga very fragmented siya. So ang process namin doon, parang sinimulan nila with a linear thing. So may isang linya for Lily, tapos dinugtungan ng linya for Mario, dalawang linear things na magkasunod. So sabi ko, gano'n natin, ipatong natin each other, tapos baliktarin natin yung isa, tapos lagyan natin ng mga whatever things, mga vignettes. So ayun, medyo nagka-struggle kami doon. So yan. Tapos nung ako nang nagtapos na noon, ginawa ko siya habang nasa location for Miss Bulalakaw, yung kay Ara Chaudhry, artista kasi ako doon. Roommate ko si Mon Conpiado. So walang take, pag walang take nagta-type ako ng script. Tapos parang dito sa gilid ko si Mon Conpiado, nagkikwento siya doon sa experience niya ng pag-shoot ng Maria Labo. Parang nag-share lang siya. Parang nakakatawa lang kasi hindi ko naman sinishare kung ano yung ginagawa ko. Parang Maria Labo, pero gumagawa ako parang isa kasi yun sa naasar ako kasi shit, inunahan ako nitong Maria Labo na to, dapat nauna itong Lily. So ayun, ano nga ba yung tanong? Yun, basta kung ano man yung tanong, ang process nun, yun nga, yung basag na salamin, parang Lily in fragments, the fragments of Lily na pinazzle in mo at naging parang basag-basag na yung mukha niya, gano'n. Ayun, mahilig ako sa gano'n yung Princess? Sorry, may tanong ako. Nanghingi ka ba kahit paano ng parang feedback? Kasi yung Lily, di ba tungkol siya sa parang revenge ni Lily? Di ba? So, kung ni-research ko ba doon sa mga taong? Oo, nag-research ka ba? Like, kasi minsan may parang may difference yung boses pag ang nagsulat ay filmmaker na lalaki about the struggle ng female character. So may time, meron ba dong point na ni-research mo talaga? Hindi kasi never ako naging interested doon sa yung totoo. Parang para sa akin, yung film na to, hindi ito ang totoong buhay ni Lily, kung ano man siya. Parang nandun ako sa perspective ng urban legend nung bata ako, may times na parang ganito ba, may virus na, umuwi kayo sa bahay, kayo, stay at home, ganun. So, may ganong dating ang kwento ni Lily ba na, si Lily daw kasi, may hawak siya na papel, tapos lagi siya may hawak na papel. So, may papel din ako doon. Not exactly as the papel nga kung ano man yung kwento nila. Pero, ayun, nagiging pusa siya, nakukulong daw siya, tapos nakakatakas kasi nagiging pusa siya. So, palipat-lipat siya ng towns every time. So, nung time na marang may nababalita yung mga kidnapping, tapos na-associate yung kidnapping sa pagdating ni Lily, ganun.
So, ganun. So, kung ano man yung kwento ni Lily, kwento lang natin lahat yun. Walang parang hindi naman, parang siyang parang ang tao ang gumawa ng kwento ni Lily, ganun. So, ganun ko siya binuo yung fragments na yon, no? Parang never, kung ano yung nakikita natin kay Lily, binuo lang din natin yon. Parang na magkunwari. Parang haka-haka lang na kunwari. Pero hindi talaga natin siya, hindi natin siya kilala at hindi talaga siya halimaw. Parang sinasabi ko doon na tayo yung halimaw, parang ganun eh. So, para siyang alamat ni China Dal na alam mo yung so ngayon yung pagka-explain mo para siyang yung kung paano tayo gumawa ng urban legend pero in-apply natin sa tao. Oo, ganun. So, ayun. Tapos, consider na natin yung collective, lahat ng mga stories na yun na mukha na siyang truth pero hindi talaga siya totoo. Hindi natin alam yung kwento niya. Hindi siya totoo. Malay natin ano pala siya. Oo. Walang nakakaalam. Kahit yung si Mario, yung yung minahal niya ay wala nga naman talaga yatang Mario talaga sa kwento. Hindi naman pinangalanan yung kung sino man yung ni-revenge niya. So, ngayon ko lang siya, in fairness. Ganun yung buong thought process noon. Parang hindi siya isang something na nanggaling sa perspective ng nagkataon lang na babae din si Lily pero walang sense of parang representation for paano ba? Hindi siya ganoon eh. Parang hindi siya tungkol sa gusto ko siyang isipin na feminist siya na film kasi babae yung karakter pero feeling ko hindi eh. Parang tungkol siya kung gaano ka-asshole ang mga tao at yung lalaking minahal niya ay isang asshole, ganun eh. So parang gaano kasama tayong lahat, parang ganun eh. Interesting. Kasi ayun, I want to, di ba? Parang gusto ko tuloy panoorin ulit. I want premium. Premium I want hindi siya premium. free. Okay, 15 pesos lang naman yun eh. No problem. Ay, wala lang. Kasi ito, mga ganito yung mga pwede kong gawa ng parang re-review o kaya saka nagulat ako doon kasi feeling ko kasi nga lahat ng parang matagal ko nang tanggap ko na ever since pa na never akong magkakaroon ng award or any ano ba tawag dyan, validation or something kasi nga feeling ko yung kasi nagbibigay ng ganitong recognition ay mga taong cinema, ganon. So, maghanap sila ng cinema sa ginagawa mo. Pero parang conscious na ako dati pa na ang ginagawa ko ay hindi siya yung cinema na kinagisna natin at tanggap ko na never akong ma-recognize. So, ngayon nga, na-recognize itong Lily. So, parang isip-isip ko po, nag-fail ba ako sa gusto kong mangyari kasi na-recognize nila yung film. Dapat ba akong malungkot or matuwa ako sa award? So, may ganong klaseng mga nonsense akong pinag-iisip doon sa recognition na yun. Pero, ayun. Pero masaya ako na ayun naman nagka-award finally. Sana din nagka-award si Lily pero next time. Ayan. Next time. Guys, may ako okay na ako. May mga questions pa ba tayo before Wala. Ang comprehensive mag-explain ni Direk. nga eh. Wala. Hindi na ako makapag-follow up kasi okay na eh. Parang walang labis, walang kulang. Nandun na lahat eh. Isang tanong, 10 answers. Ay, sorry naman. Okay, let's go to our final segment of the day, night. I don't know anymore. What have you watched recently? Or pwedeng TV series, movie, books, whatever. So, start na lang muna ako sa akin kasi medyo hindi ako masyadong masasabi dito. Pero, for something, wink wink, for something, nirewatch ko yung 1973 film na Day for Night, directed by Francois Truffaut. Alam nyo ba yun? Yeah, next to 8.5, it's one of the most well-regarded films about filmmaking. Tas medyo comedy siya. It's about this production na yung director ay si Truffaut mismo. He plays the director in this film. Tapos he's trying to make a melodrama pero ang dami niyang problema.
wala siya sa budget, limited yung shooting days niya, sobrang lalandi ng mga cast members niya, pati crew niya, na may nagkakabuntisan, may affairan, ganun. So, yun. Sobrang dami niyang problema. I mean, ayun, hanggang ngayon, ganun pa rin yung, it still applies doon sa filmmaking natin today. Nung sinushoot natin yung Sinag Maynila episode sa Archipelago, parang ganun yung feeling ko na parang, ganito, clapper, ganyan. Tapos, wala lang. Bakit mo pinanood ulit? May secret. May ginagawa kasi akong something. Yan. May ginagawa akong something. Ooh, ano kaya yung something na yun? Hopefully lumabas siya this week. Tinatamad lang akong, nakalatag na lahat. Parang, may tinitweak lang akong things. Pero, makikita nyo in the next few days. Exciting. Yan lang. Ses, ikaw naman, ano bang napanood mo recently? Pwede mo share. To add lang sa Day for Night, napanood ko na kasi yun. Tapos ang naalala ko sa kanya, yung isang film din ni Rainer Weiner Fassbinder naman. Fassbinder? Anong film ni Fassbinder? Basta yun siya. Yung ganun din, yung setup na parang nasa cruise sila. So mag-shoot dapat sila kaso nagka-technical problem. So, medyo trippy yung dating, pero lahat ng actors, ng crew, nagkukwentuhan, may inom, nagda-drugs, ganun. So parang... Anong film to, Anong film to, Ses? Teka lang. Hanapin ko, saglit. Alam mo, mahina yung Ultra Instinct. Merchant of Four Seasons, Love is Colder Than Death? Hindi. Teka lang. Rainer Fassbinder. Hindi, iba pa lang Love is Colder Than Death. Actually, i-rewatch ko yun this week. In fairness sa'yo, Ayun. Very, very cinephile, Hindi, kasi bumili kami ng DVD player para sa videoke. In fairness. So, mapapanood ko na ulit yung mga balak ko. Kaya pala umulan kanina charot. Oo. Yes. Kulong. Charot lang. Yung Beware of the Holy Four. Okay. Beware of the Holy Four. Okay. So, ang napanood ko naman kanina, Taiwanese film siya noong 2009, 2010. It's called Hot Summer Days. So, para siyang rom-com spaghetti western. Ganun. Iba-ibang mga medyo rom-com siya na iba-ibang characters. Parang in the same style ng Love Actually. Si Nicolas Che ba to? Hindi ba Hong Kong film yan? Hong Kong ba tong Oo, Hong Kong pala. Nicolas, si Jackie Chung, Daniel Wu, Jackie Chung, Maggie Chung, Gordon Liu, si Barbie She. Si Barbie? Nandun siya. So, pinanood lang namin siya kasi mainit. Tapos, kahit na hindi siya pumatok sa critics, nagustuhan namin siya kasi parang, although very, very textbook na rom-com. Pero simple lang yung storya niya ba? Parang gusto niya lang i-move yung characters sa init ng araw tsaka iba-ibang situations. Napanood niyo na ba yun? Napanood ko to nung early 2010s. Saan mo to napanood, Ses? Sa VCD. Sa VCD. Sa Video City. Sa Video City. Tapos pinanood ko siya ulit ngayon. Sige, nabalik ko naman yung Video City copy. Binili ko lang nung latter part na. Ang galing nila ngayon sa quarantine na nagde-deliver sila eh. Oo. Saka isa ko rin napanood. Pero mabilis lang. Si A World of Married. Nabalitaan yun. Ito yung Korean TV series. Korean TV series siya. Yun, tukol siya sa mga relationships, kabit-kabit, ganyan. Pero ang pinaka-noteworthy ko sa kanya is sinushoot siya yung last 2 episodes niya ngayon. Tapos yung episodes niya from episode 9 hanggang episode 14,
halata mo yung social distancing nila. Kung nakakita ka na ng production din, pero kung hindi ka aware sa production, hindi mo mapapansin na sinushoot siya ngayon at nagpa-practice sila ng social distancing. So parang nakakaingit lang kasi talagang yung mga sasakyan, hindi sila magkakatabi. Tapos yung eksena parang parang 3 meters apart, ganyan. Tapos sa per scene, 2 lang yung characters, 3, 4. Tapos talagang may may magkakalayo sila, ganun. Tapos similar locations lang, hindi siya yung nag-iiba-iba. Rafi, ikaw naman, ano napanood mo? Meron ka bang napanood recently? May isa lang. Napanood ko to kasi yung kaibigan ko, kinuwento niya sa akin na maganda daw yung pelikula. So, shinare niya sa akin yung copy niya kasi pinalabas to before sa Magsine Tayo ni Jojo De Vera. Yung title ng pelikula is Tinik sa Dibdib ni Leroy Salvador 1985. Bida nun sina Nora Honor, sina Philip Salvador, Dina Bonnevie, saka si Pilar Pilapil. Okay. Tungkol siya sa isang babae, si Lorna, which is played by Nora Honor. Tapos, tawag dito, parang gusto niya na kasing humiwalay. Gusto niya nang makasama yung mahal niya sa buhay, which is si Lando, played by Philip Salvador. So, she went against the will of her parents, which is played by Lucita Soriano. And hindi ko kilala kung sino yung lalaki. Alimutan ko na yung pangalan niya. Tapos, so ayun, tawag dito, nag-move in na siya doon sa bahay ni Philip Salvador, ni Lando. Tapos doon niya nakita yung tsahin, yung tsahin, saka yung 2 anak nung tsahin, which is si Corazon, saka yung bata. Yung si Corazon was played by Dina Bonnevie. Actually, wala akong masabi dun sa pelikula. Sobrang nabilib ako, sobrang nahanga ako kasi dito. Melodrama siya, and it's something that you'd expect from a teleserye or a telenovela. Pero ang ganda ng pagkaka-timeline niya, tsaka ng pagkaka-frame ng storya. Over the top yung acting, which is something na possible na ma-throw off yung iba. Pero para sa akin, I love over the top acting. Lalo na may isang eksena doon na talagang sobrang nabilib ako kay Nora Honor. Si Pilar Pilapil, pumasok siya sa kwarto. Tapos sinampal niya si Nora Honor. Sabi niya, wala kang karapatang saktan ng anak ko. Tapos, parang naging reflex ni Nora Honor. Pagkasampal sa kanya, diretso siya sampal. Tapos mas masakit yun nangyari kay Pilar Pilapil. Tapos sinabi niya, wala kang karapatang saktan ako. Napaka-effective nung pag-acting ni Nora Honor. Tapos consistent siya from start to finish. Hindi siya nagpatalo sa kahit sino man. Tapos may isa pang eksena doon na talagang sobrang nabilib ako, which is yung kay Liza Lorena, saka siya. Parang nakatingin lang siya kay Liza Lorena na kasi galit na galit si Liza Lorena dito. Ayoko mag-spoil masyado about it. I want to share lang kung gaano ako kabilib doon sa acting. Nakatingin lang siya, tapos puno ng galit, tapos puno ng lungkot na hindi mo maintindihan, hindi mapita. Naalala ko, the last time that I saw that was when I saw Ikaw Ay Akin, yung restored version. Yung kay Ishmael Bernal. Yun. So finally, Kit, ikaw, anong napanood mo recently na pwede mong i-share sa atin? Ano bang napanood ko? Wala. Napaka-irresponsible ko na filmmaker. Pinanood ko... Ano nag-isip siya talaga? Nung Holy Week, nanood ako ng Space Jam. Ay! Iconic movie yan. Bugs Bunny. Hindi ko alam bakit ko ba siya oo, kasi yung baby namin dito sa bahay, nagulat na lang ako, bigla siya kumakanta ng I Believe I Can Fly. So, dahil doon, sinerch ko yun at ayun, pinanood ko sa kanya. Kaya ako din siya napanood ulit. And, ito pala, yung Lockdown Cinema Club. Napanood ko doon yung Timmy Hard, Dog Days. Matagal ko nang gustong panoorin yun pero ngayon ko lang na tiyempohan sa internet. So,
Ayun. Anong volume to ng LCC, ng Lockdown Cinema? Anong volume to? Hindi ko matandaan. 5. Parang hindi ko siya Parang 5 yata eh. Hindi ko siya Volume napuntahan. 3. Hindi ko siya Volume napuntahan through Lockdown Cinema. Napuntahan ko siya through Timmy Harn na share na available siya. Okay. So, di ko alam kung anong volume. So, ayun, pinanood ko siya na may halong inggit. Marami siyang ginagawang bagay doon na gusto kong gawin at ginawa niya ng oh shit. yung doktor na nag-drug sila. Nakakatawa yun. Ayun. Hindi kasi talaga ako hindi ako katulad ninyo na nag-e-effort na mag-rewatch or manood ng something eh. Parang hinihintay ko lang sila na may something dyan na nakababad tapos, maganda yan makinood nga. Parang ganun ako nakakahanap ng mga... Sa true. ganun ako nakakahanap ng mga pelikula. And share ko na lang din. Recently, ang pinaka-in-effort ko at parang feeling ko mahirap siyang itap and siya din yung pinaka-recent na top ko na film ay Killing of a Sacred Deer. Ang tagal na nun. Medyo gusto ko din itong mga pinagagawa nitong si Lantimos na to. So, bago yung Sacred Deer, ang pinaka-gusto ko din na film ay Dogtooth. Tapos, siya lang yung tumalo siya sa sarili niya sa lista ko. Ayun, after nun wala na, parang di na ako nag-hope pa ng iba. Parang feeling ko parang yun na yun. Kung may achieve man ako next, baka next film niya after ng The Favorite. Sana bumalik siya sa mga hardcore run things. Oo nga. Mga malatog. Ano ba yung may isi-share dapat ako na nakalimutan ko. Ito, may tatanong ako sa inyo. May hinahanap ako na film na hindi ko alam paano hanapin. Anong pangalan? Hindi ko alam kung anong keyword ang i-google ko. So, ito, may dinedevelop kasi akong material ngayon na feeling ko may mga elements na unconsciously nanggaling doon eh. Pinipilit ko lang yung sarili kong i-recall kung saan ba nanggaling itong concept ko na to. Shout out sa Signal. Tuloy na natin to. Ganun. Ay, sorry. Anong tawag dito? May pelikula akong napanood. Alam niyo yung Darjeeling ni Wes Anderson, no? Yung may eksena doon na may dala silang luggage, hinahabol nila yung tren, binato nila yung luggage doon sa tren para makasakay. Parang ganong klase ng luggage. 90s ito na film, tapos ang kwento niya ay tungkol doon sa magkapatid ba or something na may pinamana sa kanila na something, tapos may bag na hindi nila nabuksan ever. Tapos dumaan na siya sa airport, dumaan sa kung saan-saan man. Tapos karakter yung mismong mga set of luggage na yun na parang kamuka nung sa Darjeeling. So, may parang feeling ko ang last scene doon ay lumulutang sila sa dagat kasi parang nalunod yung barko. Ginawa nilang salbabida yung mga maleta. Tapos parang sa background may sumasabog na bulkan. Basta may maleta. May maleta Tapos, na brown, parang Louis Vuitton. Yung box type na maleta. Hindi ba Joe versus the Volcano to? Yung kay Tom Hanks? May bulkan doon eh. Yeah, sinabi din ni Gail sa akin yan kanina. Anong pangalan? Joe versus the Volcano. Anong year siya? Joe? 1990. 1990. Paano mo Ano yan? Si Jim si Rob. Tom Hanks. Tsaka si Meg Ryan. May mga maleta na makikita mo sa trailer? May mga maleta yun eh, pero... Naalala mo lang to naalala mo lang to by memory? Alam ko may bulkan doon. Tapos may luggage, may nagbebenta ng luggage doon. Ganito lang yung natatandaan ko. Pero kasi yung sa luggage na part, yun eh, parang capitalist kasi sila eh, di ba? Na nagmamadaling pumasok sa work, ganun. Attache case. Parang ganun. Oo. Anong klaseng film ba siya? Anong genre? Kung natatandaan. Parang siya eh. Parang HBO thing. Parang family blockbuster something. Hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Ang naisip ko na may ganyan na na-stuck sila sa tubig na may luggage, tas Louis Vuitton. Rich. Pwede, no?
Richie Rich. Mag-asawa sila na mayaman. Tapos yung anak na nila si Richie Rich. Pero hindi siya ganun eh. Para tong imaginein mo mga parang parang hindi kasing dumb ni Dumb and Dumber, pero parang ganung klaseng stereotype, or parang parang mga Jim Carrey type of, or mga Wes Anderson characters na may mga mustache ganun or something na may mga malet. Very caricature kind of. Pero maganda yun si Joe versus the Volcano. Try mo rin i-check. Baka yun yun. Hanapin ko yan. Baka yun. Baka yan. Pero wala sa trailer walang any visual sa trailer na very na familiar. Yung color palette nun, medyo parang feeling ko medyo din eh. Parang i-ano natin, i-post natin yung question sa natin, sa viewers, sa 5 viewers. Baka may maka-figure out. Sige. Kailangan ko yung mapanood ulit. So, may mga bata o parang wala. Teenager, early 20s, early 30s. Ang alin? Ang characters? Yung dun sa naaalala mong movie. Parang, feeling ko nga parang equivalent yung characters nung characters sa Darjeeling eh. Baka nga galing dito yung Darjeeling. Parang ganun, parang bunch of brothers na something na ganun, very caricature, na may mga mustache. Parang, nauso yan nung 90s eh, yung mga pamana na mga plots, yung mga may pamana na kailangan mong may mga challenge para ma-achieve mo yung yung pamana sa tapos may hanapin na long lost father or mother, mga ganun. Yung mga panahon ng Sister Act, na ganyan. Okay, sige. Ayun lang Hindi ba siya George of the Jungle? Oh? George of the Jungle. Medyo malayo yata. Pero baka nga itong versus the Volcano. Pero anyway, baka alam to ni Jim. Tanong natin, i-tag natin si Jim Si sa Jim official itong mga sa mga home box office films Baka may gano'n, sa IMDb, parang kinumpile ba na may about luggage, gano'n, Baka may gano'n May mga ganong groups eh. Ang alam kong may hinahagi sa trend yung yung Don't Throw Mama Off the Bus, yung kay The Train. Alam mo ba yun? Yung kay Schwarzenegger ba yun? Throw Mama Off the Train. Teka ko yun, Kindergarten Cup. Yun, Throw Mama from the Train, 1987. Si Danny DeVito Baka tsaka si yun. Billy Crystal. Pero 87 siya. Magkapatid. Actually, hindi ko alam kung anong year itong sinasabi ko. Baka 90s ko siyang napanood, pero 80s talaga siya na film. So, wala akong any information kung ano talaga siyang accurate na year. Pero kung iconic yung Volcano, kukunti lang yung may Volcano na films. Dante's Peak, Volcano, 1998. Yung Joe versus the Volcano, etc. Tapos natapos yung film na to na hindi talaga nalaman kung ano yung nandun sa bag na yun. Kasi hindi nila nabubuksan eh. Parang ganun siyang something. May parang natatandaan akong Ewan McGregor film na may mystery bag ba yun? Basta may Anyway, sige. Tanong na lang natin tanong natin kay Jim. Baka alam niya to. Hanggang Joe versus the Volcano lang. Try mo lang. Sige. Parang interesting yung dinidevelop mo kung yun yung In fairness. Kasi yung budget mo napunta lang dun sa luggage. Para Louis Vuitton. Wala nang pang na equipment cellphone na lang yung camera. Tapos minessage tayo ni Kit. Pwede ko ba kayong mahiram para kasi tapos tama mo kami. Na akong budget ba? X-deal na lang, gano'n. X-deal. Alam mo naman kami, ready kaming umarte. Okay na po, direct. X-deal din ka. Ayan. O sige, ayan, dyan na tayo magtatapos. Yes. So, thank you so much. Thank you, Kit, for joining us. Hanggang sa susunod na episode, kita-kits ulit tayo next time. Third World Cinema Club.